Shopee. Ito yung MT8 na version 3. Yan. So, ikakabit natin to sa Honda Click natin. Yan. Ito yung nakalagay sa kanya. For Honda Click, stainless tip. Yan yung binili ko. So, tatlo yung variant nila sa sa Shopee. Yung may titanium na tip. Tapos yung isa, yung version 3, para plastic yung yung pinaka niya, tip niya. May cover. So, ito yung napili ko. Yung stainless tip. So, nakalagay dito, click 1 pang click 150, pero pwede rin siya sa click 125. Ayan siya, guys. Yung tubo niya nga pala is yung maliit lang. Ayan. Hindi katulad yung malaki. Yung isang klase niya. Yung titanium tip ata yan. Ito yung binili ko kasi naka semi-lowered tayo. Baka magasgasan pag nadaan tayo sa mga humps. Kaya ito yung binili ko. Mas okay to. Saka mas recommended nila to para sa mga naglo-lowered. Yung isa kasi, yung masyadong malaking tubo, yun, saya rin kasi yun pag naka semi-lowered ka. Lalo pag nag-lowered ka, yan, sasayad yun. Kaya ito yung pinili ko. Yan. So yun guys, ito na yung pinaka, muffler niya. Oops. Yan, may free sticker pa tayo. MT8 Racing. Shoutout ka muna, Kobe. Shoutout kay Kobe, ang aso kong makulit. Laging gusto ko kasali siya sa kung ano yung ginagawa ko. Yun, makinis naman siya. No signs of scratch. Nagbukas pa lang. So, tingnan natin lahat. Ayan bagong-bago siya tingnan. So, wala siyang gas-gas. Meron pala dito sa ilalim. Pero sa ilalim naman hindi kita yan. Ayan hindi naman siya halata. Walang gas. Titanium. Titanium. Pala, stainless lang pala. So, ayan yung itsura niya, guys. Ayan. Yeah. Saka, isa sa nagustuhan ko dito, itong, ayan, yung dugtungan niya. Ayan, saktong-sakto lang. Ano siya? Yung iwas singaw. Kasi sa malaking yung dugtungan, yung elbow. Ayan. Yung karamihang reklamo nila, sumisingaw. Eto, saktong-sakto. So, ito siya, guys. Yung tatak niya, MT8. Ayan. May plastic pa siya, guys. Tatanggalin natin yan. Kasi masusunog rin yan pag nainitan na siya. Or pag nakakabit na natin siya. So, yun guys. Papakabit na natin to or kakabit na natin yung muffler natin na MT8. So, yun guys. Ito si Honda Click natin. Ayan. Puging-pugi So, mas pupogi yan pag bago na yung tambucho niya. Ayan. Kakabit na natin yung MT8. Pero, babaklasin muna natin to. Stock natin. So, gagamit lang tayo ng 14mm na close range dito. Sa ilalim, alam ko 8 yun So, ayun guys. Baklasin muna natin tong stock na muffler natin. Ito, 14mm. Ayan. Luwagan muna natin. Yan, maluwag na. Ayan. Pag maluwag na yan, so tagilid muna natin yung motor para mas madaling ma-access. Para mas madali natin maabot yung ilalim. Yan, tanggalan natin yung dalawang 10mm na bolts. 10mm siya guys, hindi 8. Alright? 14mm. Yan, naluwagan na natin to kanina. Babaklasin na lang natin. Baba na yung... So, ito guys yung stock na muffler natin. Yan. Bigat din siya. Yan. So, may tatanggalin rin tayo dito, yung gasket. So, ito yung gasket niyan guys. Ito yung tatanggalin natin guys. Kasi ililipat natin to doon sa elbow nung ng MT8. Kasi pag wala to, magkakaroon ng backfire yung yung tambucho. So, kailangan talaga natin tanggalin to. Ililipat natin doon sa elbow ng MT8. Let's go! Yun. So, tanggalin natin yung gasket.
Tapos yan. Ito yung gasket guys. So, importanteng matanggal na natin to. Yan, kakabit na natin dun sa elbow ng MT8 natin. So, itong gasket, ilalagay natin to dito sa ilalim. So, nahigpitan na natin dito yung tornilyo dito sa ilalim. Medyo nahirapan lang ako kasi first time ko, no? So, make sure lang na nakalapat yung yung elbow. Saka nakapasok maigi yung gasket. Yan. So, dito naman tayo. Higpitan lang natin to. Yan. Yan. So, higpitan lang natin mabuti. Right. So, tapos na. Nakabit na ang ating bagong new muffler na exhaust. MT8. Yan. Sound check muna natin siya guys. Bago natin i-reset yung ECU. Yan. Para mapakinggan rin natin yung kaibahan. Let's go! So, yun guys, the moment of truth. Guys, ito na niya. Tayo natin rev. Uy, luto. Ba? Idle siya. Yan, tahimik, parang stuck na ano lang natin na muffler. Pero pag binirit mo siya, pag biniga yun. So, i-reset na natin yung ECU, no, para hindi tayo magkaroon ng problema. Yan, make sure lang na okay yung gasket. So yun guys, mag-reset na tayo ng ECU. So, meron na tayong tutorial sa page natin. Pero ngayon, ulitin na lang natin. I-link ko na lang din sa description yung yung tutorial natin. Yung step by step. Pero dito, shortcut na tayo, no? So, yun guys. Ito yung gagamitin natin. Yung DIY natin na jumper. Dito natin ipapasok yan sa green and brown na wire. So, itatapat nyo lang dyan. Dito nyo ipapasok yan. So, ayan. Pasok na natin. So, make sure dyan na naka-off yung motor nyo, ha. Ayan, pasok na. Ayan, pasok na siya. Then, so, ayan guys, para ma-reset natin yung ECU ng motor natin. Kasi nagpalit tayo ng pipe. Ayan, so, full throttle natin to. Then, bubuksan natin yung motor natin. Turn on natin. Then, yung engine na indicator, dapat magbibiling yun ng mabilis. So, bibilang tayo ng 5 seconds. Pagkatapos ng 5 seconds, dapat yung mabilis na yun is babagal. Pag bumagal yun, yun yung indication na successful yung naging reset natin ng ECU. So, ayun guys. Start na natin. Full throttle. Yan. Buksan natin. So, check engine. Dapat mag-blink ng mabilis. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat bumagal. Yan. Mabagal na. Yan. Mabagal na. Ibig sabihin nun, successful yung reset natin yung ECU. Bitawan na natin yung natin. Yan. Then, pwede na natin siyang patayin. Alright. So, and guys, may Apple na namang aso.
So pagkatapos nun guys, successful na yung reset ng ECU natin. Hugutin na natin to. Balik na natin yung mga tinanggal natin sa kanya, yung takip. So yun guys, after natin ma-reset yung ECU, pwede na natin siyang i-idle na mga 5 to 10 minutes. Para yeah. So yun guys, i-idle lang natin siya ng mga 5 minutes or 10 minutes. Yan yung tunog niya guys kapag naka-idle. Tahimik lang siya. Para siyang stock.